So katulad nung sinabi natin dun sa huli nating video, I have a 22-piece wardrobe for May and June instead na 333. Kasi merong 333 rule na nagsasabing meron ka lang 33 clothing items for 3 months. Kaso nga dahil July ang pasukan, kailangan ko magpalit ng wardrobe kasi i-incorporate ko yung mga gagamitin kong pang uniform ko sa school. Kaya ginawa ko munang 22 items for 2 months, May and June. Eto sila. Carefully picked. So ito, alam niyo, mahilig din ako sa ukay. Etong blouse na to is ukay. Pants I got from Bench. And then, pakita ko yung iba sa inyo. Ito obviously pasok siya doon sa style words ko, which is relaxed. Kasi nga loose fitting siya. Pero, kung mapapansin niyo, sobrang loose naman. Pero, it just needs a little styling. I got this from Shein. Minain ko lang din to. And isa sa mga medyo successful purchase ko ito. I love this. Kasi nga maluwag siya and breathable, kaya perfect for summer heat. Tsaka ayan, gusto ko yung mahaba kasi sa likuran. So ayan, meron din tayong nilagay na Filipiniana. Actually, dalawa yung Filipiniana na nilagay ko kasi may mga a-attendan tayong mga special activities for May and June kasi merong graduation. Nagpe-prepare lang ako, naglagay lang ako ng isang Filipiniana doon sa wardrobe natin para sure. Tapos, eto rin dahil may a-attendan tayong recognition ng Professional Criminologists Association of the Philippines or yung PCAP. Naglagay na rin ako ng skirt para pwede ring iterno dun sa iba nating blouse kung sakaling kailangan lang natin magpalit ng palda. And eto yung isa pa nating Filipiniana. Actually, alam nyo, free lang to. May minahin akong isang damit, tapos binigyan niya ako nito. Tapos nagustuhan ko siya kasi parang Filipiniana, Chinese. Galing. Tapos, nung una, parang sobrang bulky sa akin. Para siyang pang pregnant. So, ang ginawa ko is, tinahi ko na lang dito. Yan. Tinahi ko para hindi siya loose. Kaya, ayan siya. Mas gusto ko yung fit. Parang mahaba. Pero, well, ako naman magsusuot, diba? Kasi nga, just in case, kailangan din natin ng isa pang Filipiniana attire for any event that we will be attending this May or June. Meron na tayong ready na part doon sa ating 22-piece capsule wardrobe. And then, etong pink blazer na to, actually, ito talaga yung kapartner ng pink pants. Ayan. Naglagay ako kahit na walang pasok. Actually, itong blazer na to, ginamit ko siya parang uniform ko sa school. Kasi may araw na dapat naka-pink kami yung Thursday. Para hindi na ako mag-iisip ng damit. Para nga mapadali yung buhay natin, mababawasan yung mga desisyon na kailangan natin gawin. Bumili na ako ng mga coat as my office or my uniform sa school. So yun, ito talaga yung kapartner niya, itong pink. Yun. Kung sakaling may kailangan tayong attendan na conference, sakali lang naman na magkaroon bigla, diba? Meron lang nakaprepare sa ating capsule wardrobe. And then this one, another successful purchase. Sa pagmamay natin, I love how it's loose. Di lang ata siya bagay sa suot kong pants. Pero, ayan, ganyan siya. Ang cute nito. Ang cute, diba? So, yan. Mahilig talaga ako sa mga polo na loose. Kaya, ayan. May suot pa kasi akong pang ilalim eh. Kaya medyo weird siya. Pero yan siya. Ito, yung relax na t-shirt lang from Lovito. I got it from their app sa Shopee. And then, etong pants na to ay isa sa mga successful na namay natin. Actually, flare pants to eh, mahaba. Kaso, 4'11 lang naman ang height ko, kaya kinailangan ko siyang putulin. Ako na nagputol niya. Kaya ano lang siya, raw cut lang siya. Tapos parang hindi pa pantay, pero okay lang. Ito yung sinasabi ko, na kapag fair ang iyong body shape, mas mainam kung nagsusuot ka ng flare or boot cut or straight cut. Tsaka gusto ko to kasi high waist siya. Ano, high waist. Ang cute. May pa-ruffles na ganyan. And eto, kapag may pupuntahan na malamig, katulad ng isang araw, nayaya kami o nabigyan kami ng libreng ticket sa Mission Impossible. Ito yung sinuot ko. Actually, ito nga yung profile picture ko eh. Ayan. O, diba? Ang cute. Isa rin sa mga successful na namain ko. Loose na tweed jacket. May pa kinang-kinang pa yan. Kaya pwede rin siyang pang formal and even casual. Diba? Ang cute. And then, this is my favorite on-the-go shirt. Kasi, sabi ko nga sa inyo, ang style words ko is relax. Hindi siya nagugusot.
Sabi ko nga sa inyo kanina, kaya ayaw ko ang linen kasi gusutin siya. Hindi tulad ng ganito, waffle shirt. Hindi siya gusutin. So kahit hindi mo siya planchahin, kahit na ilang beses na itong natupi, tapos naipit sa pagkakahanger, hindi man siya gusot, di ba? Kung follower ko rin kayo sa TikTok, makikita nyo, ilang beses ko na itong nasuot doon kasi nga favorite ko to. And actually, yun din ang goal ng minimalism, to always wear your favorite clothes. Kasi nga pag suot mo ang iyong favorite clothes, you would always feel confident, you would always feel good about yourself, di ba? Kaya kahit maluwag siya, pag dyan lang naman sa tabi-tabi, kapag dito ka lang sa bahay, magsushoot ng regular content, okay siya. Tapos eto, maxi naman to. Kaya ko siya gusto kasi may pockets and nasicinch niya yung waist ko. Kaya parang may hulma, parang may hugis yung katawan natin dyan. Diba? Ang ganda. And sabi ko nga, yung ganitong color ng green, it suits my skin tone, it suits my color season. Kaya I like it. Ang downside lang nito is gusutin siya. Pero other than that, it's good. Tsaka medyo mahaba to. Tong sleeves kasi dapat nasa taas lang siya ng elbow, 'di ba? Pero siya bumababa kasi nga pang matangkad to. Pinilit lang natin. So eto, hindi ko to minine, pero palagi ko siyang sinusuot. My mother-in-law gave this to me kasi mahilig daw ako sa ganito, yung mga malalaking collar. Oh, yung parang pabib na siya. Ayan, yung sailor, ano tawag doon? Sailor type ang collar, big collar. Tapos, isa pang dahilan is because it's puff sleeve. Tapos, hindi mo siya kailangan i-plancha palagi kasi waffle siya. So, hindi naman siya ganun kadaling magusot. And, nagpastuhod din. May clear kasi sa kanya eh. Sa akin, maliit lang ako. Ayan, kaya I like it. Yan, kaya pasok siya doon sa ating style na little black dress, pero modern, kaya classic contemporary. It's relaxed, maluwag siya, and it's modest, diba? And this is the 22nd outfit para sa ating June-July wardrobe. Denim baby doll dress. Alam nyo, nag-alangan pa akong i-mine to. Kasi ang sabi ng seller, 2XL to 3XL. Although sinabi niya naman yung bust, yung waist and everything, yung length. Pero nag-alangan pa rin ako. Kasi nga, dahil narinig ko yung term na 2XL, 3XL. XL lang ako, large XL lang. Pero ang nangyari is I loved it. Sakto yung haba. I like the color. It was in good condition. Maliban dito na tinahi ko pa. Ito pala. Ito yung tinahi ko. Hindi naman siya ganun kalaking issue. Pampasikip lang to dito para magkaroon ng form yung damit. Ayan. So that completes our 22 pieces of clothing for 2 months. So yan lang yung mga susuotin ko damit for May and June. Konti na lang naman yung May eh. Ayan, so this is a new series of content dito sa ating channel and I hope you like it. Sana masustain natin again. And I'll see you next time. Bye!